Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating Bible reading for this year. At ngayon po ay day 119 of our Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. 1 Chronicles chapter 22, sinabi ni David, dito itatayo ang templo ng Panginoong Yahweh. Dito rin ilalagay ang altar ng mga susunuging handog para sa Israel. Iniutos ni David na magtipon ang lahat ng mga dayuhan sa Israel at inatasan niya ang ilan sa mga ito na maging tagapagtapyas ng mga batong gagamitin sa itatayong templo ng Diyos. Naghanda siya ng maraming bakal para gawing pako at pang-ipit sa mga pintuan at nag-ipon din siya ng tanso na sa sobrang bigat ay hindi na matimbang. Napakaraming tabla at trosong cedar ang dinala ng mga taga-Sidon at taga-Tiro. Sinabi ni David, napakabata pa ng anak kong si Solomon at wala pa siyang karanasan. Dahil dito'y ihahanda ko ang lahat ng kailangan sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh. Kailangan ito'y walang kasing ganda upang ito'y matanyag at hahangaan ng buong daigdig. Naghanda nga si David ng napakaraming kagamitan bago pa siya mamatay. Ipinatawag niya ang anak niyang si Solomon at sinabi, ipagtatayo mo ng bahay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sinabi niya rito, anak, matagal ko nang binalak na magtayo ng templo upang parangalan ang aking Diyos na si Yahweh. Ngunit sinabi niya sa akin na marami na akong napatay at napakaraming hinarap na labanan. Dahil sa bahid ng dugo sa aking mga kamay, hindi niya ako pinayagang magtayo ng templo para sa kanya. Ngunit ipinangako niyang ipagkakalooban niya ako ng isang anak na lalaki. Mamumuhay ito ng mapayapa at hindi nagagambalain ng kanyang mga kaaway habang siya ay nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon sapagkat ibinigay ko ang Israel ng kapayapaan at ng kapanatagan sa panahon ng kanyang paghahari. Sinabi pa niya sa akin, siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Magiging anak ko siya at ako'y magiging ama niya. Patatatagin ko ang paghahari ng kanyang angkan sa Israel, magpakailanman. Sinabi pa ni David, samahan ka nawa ng iyong Diyos na si Yahweh. Tuparin nawa niya ang kanyang pangako na pagtatagumpayin kanya sa pagtatayo ng templo para sa kanya. Bigyan ka nawa ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan at pangunawa upang pagharian mo ang Israel ayon sa kanyang kautusan. Magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moises para sa Israel. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot ni panghinaan man ng loob. Sinikap kong magtipon ng lahat ng kailangan sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh. Nakaipon ako ng may 3,500,000 kilong ginto at humigit kumulang 35 million kilong pilak. Ang tinipon kong tansot bakal ay hindi na kayang timbangin dahil sa sobrang bigat. Nakahanda na rin ang mga kahoy at batong kailangan. Dagdagan mo pa ang mga ito. Marami ka ng manggagawa, mga tagapagtapyas ng bato, mga kantero, mga karpintero, at lahat ng uri ng napakaraming manggagawa na eksperto sa ginto, pilak, tanso at bakal. Simulan mo na ngayon ang gawain at tulungan ka nawa ni Yahweh. Inatasan ni David ang mga pinuno ng Israel na tulungan si Solomon. Sabi niya, kayo ay patuloy na pinapatubayan ni Yahweh. Hindi niya kayo iiwanan, kaya nagtatamasat kayo ng kapayapaan sa anumang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupaing ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at ni Yahweh. Kaya paglingkuran ninyo si Yahweh ng buong puso't kaluluwa. Simulan ninyo ang pagtatayo ng santuwaryo niya upang madala na roon ang kabanantipan ni Yahweh at ang lahat ng sagradong kagamitan para sa pagsamba sa Kanya. 1 Chronicles chapter 23. Nang matandang-matanda na si David, ginawa niyang hari ng Israel ang anak niyang si Solomon. Tinipon ni David ang mga pinuno ng Israel, ang mga pari at ang mga Levita. Ang mga nabilang na Levita mula sa gulang na 30 taon pataas ay 38,000. Ang mga inatasan sa pangangalaga at paglilingkod sa templo ay 24,000.
Ang ginawang mga opisyal at mga hukom ay 6,000 at 4,000 ang kinuhang mga bantay sa pintuan. Ang magpupuri kay Yahweh sa saliw ng mga instrumentong ginawa ni David ay 4,000 rin. Pinagtatlong pangkat ni David ang mga Levita ayon sa tatlong anak ni Levi na sina Gershon, Kohath at Merari. Ang mga anak ni Gershon ay sina Ladan at Simei. Tatlo ang anak ni Ladan, si Jeiel na pinuno, si Zetam at si Joel. Tatlo rin ang anak ni Simei, sina Zelomit, Haziel at Haran. Sila ang mga pinuno ng mga angkan na nagbubuhat kay Ladan or nagbuhat kay Ladan. Apat ang anak ni Simei na kapatid ni Ladan, sina Jahat, Zina, Jeus at Berayas. Si Jahat ang pinuno at si Siza naman ang kanyang angkan ng kamay. Kakaunti ang mga anak na lalaki ni Jeus at Berayas kaya't pinagsama na sila at ibinilang sa iisang angkan. Apat ang anak ni Kohath, sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel. Mga anak ni Amram sina Aaron at Moises. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay ibinukod upang mangalaga sa mga ganap na sagradong bagay sa habang panahon. Sila ang magsusunog ng mga handog sa harapan ni Yahweh, maglilingkod at magbabasbas sa pangalan ni Yahweh magpakailanman. Ngunit ang mga anak ni Moises, ang lingkod ng Diyos, ay ibinilang nakasama ng mga Levita. Ang mga anak ni Moises ay sina Gershon at Eliezer. Sa mga anak ni Gershon, si Sebuel ang pinuno, kay Eliezer naman ay si Rahabias na kaisa-isa niyang anak na lalaki. Si Rahabias naman ay maraming anak. Sa mga anak ni Izhar na pangalawang anak ni Kohath, si Zelomit ang pinuno. Ang apat na anak ni Hebron ay sina Jerias na pinuno, Amarias, Jahaziel at Jekameam. Sa mga anak naman ni Uziel, si Mikas ang pinuno at si Isaias ang pangalawa. Ang mga anak ni Merari ay sina Mali at Musi. Ang mga anak ni Mali, sina Eleazar at Kis. Namatay si Eleazar na walang anak na lalaki, kundi panay babae. Sila ay napangasawa ng kanilang mga pinsan na mula sa angkan ni Kish. Tatlo naman ang mga anak ni Musi, sina Mali, Eder at Jeremoth. Ito ang bumubuo sa lipi ni Levi ayon sa angkan at sambahayan. Bawat isa mula sa edad na 20 pataas ay katulong sa paglilingkod sa templo ni Yahweh. Sinabi ni David, binigyan na ni Yahweh na Diyos ng Israel ng kapayapaan ang kanyang bayan at maninirahan na siya sa Jerusalem magpakailanman. Dahil dito'y hindi na bubuhatin ng mga Levita ang tabernakulo at ang mga kagamitan sa paglilingkod dito. Iyan ang dahilan kaya ipinapalista ang mga Levita mula sa gulang na 20 pataas. Sila ay tutulong na lamang sa mga paring mula sa angkan ni Aaron sa paglilingkod sa loob ng templo ni Yahweh. Sila ang mga ngalaga sa mga bulwagan, mga silid, mga sagradong kasangkapan at iba pang mga gawain sa templo ng Diyos. Sila rin ang tutulong sa paghahanda ng tinapay na paghahandog ng harinang panghalo sa mga panghandog ng manipis na tinapay na walang pampalsa, mga nilutong handog at ng harinang hinaluan ng langis. Tutulong din sila sa pagtakal at pagsukat ng mga handog. Umaga't hapon, haharap sila kay Yahweh upang magpuri at magpasalamat. At kung may handog na susunugin sa mga araw na pamamahinga, pista ng bagong buwan, at mga takdang kapistahan ayon sa kabilang o ayon sa bilang at patakarang ipinag-uutos sa harapan ni Yahweh sa lahat ng panahon. Ang mga Levita nga ang mga ngalaga sa toldang tipanan at sa dakong banal at tutulungan nila ang mga paring kamag-anak nila sa lahat ng paglilingkod sa templo ni Yahweh. 1 Chronicles chapter 24. Ito ang mga pangkat ng mga angkan ni Aaron. Ang mga anak niya ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Sina Nadab at Abihu ay naunang namatay kaysa kay Aaron at wala silang anak, kaya sina Eleazar at Itamar lamang ang naging mga pari. Sa tulong ni Zadok na anak ni Eleazar at Ahimelech na anak ni Itamar, ang mga kabilang sa angkan ni Aaron ay hinati ni David sa mga pangkat at binigyan ng kani-kanilang tungkulin. Marami ang pinuno ng mga sambahayan ng angkan ni Eleazar kaysa kay Itamar. Kaya sa 24 na pangkat, 16 ang napili mula sa angkan ni Eleazar at 8 naman ang kay Itamar.
Pinili sila ni David sa pamamagitan ng palabunutan sapagkat maging sa angkan ni Eleazar at ni Itamar ay may mga tagapangasiwa sa loob ng dakong banal at may mga tagapanguna sa pagsamba. Si Semeas na anak ng Levitang si Nathaniel ang naglista ng mga pangalan at ginawa niya ito sa harapan ng hari. Nasaksihan din ito ng mga prinsipe ni Zadok na pari, ni Ahimelech na anak ni Abiatar at ng mga pinuno ng angkan ng mga pari ng Levita. Isang sambahayan ng mga pari ang inilista sa panig ni Eleazar at isa rin kay Itamar. Ito ang pagkakasunod-sunod ng paglilingkod mula sa una hanggang sa ika-24 na pangkat ayon sa palabunutan. Jehoiarib, Jedadias, Harim, Seorim, Malakayas, Mijamim, Hekos, Abayas, Jeshua, Sakanayas, Eliasib, Jaquim, Joppa, Jesebeab, Bilga, Immer, Hezer, Afses, Petaya, Hazakiel, Jaquin, Gamul, Delayas, Maasiyas. Ito ang kaayusan at takdang panahon ng paglilingkod nila sa templo ni Yahweh ayon sa itinakda ng kanilang ninunong si Aaron, gaya ng utos sa kanya ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ito ang iba pang mga pinuno ng mga angkan sa lipi ni Levi. Si Subael sa angkan ni Amram at si Jehadias sa angkan ni Subael. Si Isaias na isang pinuno sa angkan ni Rehabias. Si Zelomot sa angkan ng Isharita at si Jahat sa angkan ni Zelomot. Sina Jerias, Amarias, Jahaziel at Jegamayam sa angkan ni Hebron. Si Micas sa angkan ni Uziel. Si Samir sa angkan ni Micas. Si Isaias na kapatid ni Micas at si Zacharias sa angkan ni Isaias. Si Namali at Musi sa angkan ni Merari. Si Beno sa angkan ni Jaazias. Si Nabino, Soham, Zekur at Ibri, mga anak ni Jaazias sa angkan ni Merari. Si Mali ay may 2 anak, sina Eleazar at Kish. Sina Eleazar ay walang anak, ngunit si Kish ay mayroong 1 anak, si Jeremiel. Sina Mali, Eder at Jerimoth ay mga anak ni Musi. Sila ang mga angkan ng mga Levita. Ang mga ito, tulad ng mga kamag-anak nila mula sa angkan ni Aaron, ay nagpapalabunutan din maging sila'y pinuno ng sambahayan o hindi. Sinasaksihan ito ni Haring David, ni Zadok at ni Ahimelech at ng mga pinuno ng sambahayan ng mga pari at mga Levita. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.